Pinigil ni Anna ang kabang nararamdaman niya nang pumasok siya sa loob ng gate ng University of St. Madison. Lalo pat marami nakatingin sa kanya. Mukhang sikat pa yata ang kapatid niya kaya agaw pa siya sa karamihan. Pero anong klaseng kasikatan kaya ang meron si Amelie sa universidad na ito? Ba't para maibang kahulugan ang tinig sa kanya ng mga babaeng nasa likuran lamang niya? Tila sinusundan talaga siya para makiusyoso. Oh my God, so it's true that she's back. Kala ko ba nakipagtana na siya sa fiancé niya dahil sa pagmamanipulate ng parents niya? Darinig niyang wika ng isang babae habang tinataasan siya ng kilay nang lingunin niya to. Pero pinigilan ni Ana ang sariling patulan ng mga to. Kahit naman ako, kung isang Jason Mondragon ang fiancé ko, itatanan ko talaga o pipikutin. Kesa naman maago pa sa akin na iba, no? Sabat naman ang kasama nito. Right, girl! Pagsang-ayon naman ng pangatlong babae. Balita ko nga nag-live-in na silang dalawa at malapit na raw silang ikasal. Parang kinikilig na tumili at pumalakpak pa ito na lihim niyang kinangiti. At least di naman pala puro negang dahilan ng kasikatan ni Amelie sa eskwelahang to, no? Kilala rin ng kapatid niya dahil sa nakakaingat na relasyon nito sa isang Jason Mondragon. I don't think so. Malakas ang kutob ko na hindi matutuloy ang kasal nilang dalawa. Giit ng naunang babae. Looking at her now, I feel na parang may kakaiba sa kanya. Yung Amelie na we used to know, palagi na kayo ko. Kulang na lang magtagong mukha kapag nakita tayo, di ba? Pero ngayon, tiningnan pa niya tayo at nilagpasan na parang wala lang. Nasa sense ko, may tinatago sa atin ng babaeng yan at iyon ang kailangan nating malaman. Nilakhan ni Ana ang bawat takbang niya sa kaba na marinig ang tinurang yon ng babae. First day pa lang niya rito sa University of St. Madison pero mukha nanganganib na agad ang sekreto niya. Lihim na nagpasalamat ang dalaga dahil di na siya sinundan pa ng tatlong babae. Kailangan niya kilalanin ang mga yon sa lalo madaling panahon para alam niya ang gagawin sa sunod na mag-cruise ulit ang kanilang landas. Sa kakamadali ni Ana, hindi niya namalayan ang babaeng papunta sa gawin niya para salubungin siya. Kung di pa siya nito tinawag, hindi siya nito mapapansin at makikilala. Sa pangalan pa lamang na iyon na narinig niya, alam na agad ni Ana kung kaninang boses yon. Nihanda niya ng matamis ng ngiti bago sumulyap dito. Lalang! Malakas at puno ng excitement sa kanyang boses nang salubungin niya ito. Ang babaeng naka-eyeglasses at nakatirintas ang mahabat blonde na buhok ang huminto sa harapan niya. Naka-brace at may hawak na mera. Nabanggit ni Mrs. Grayson, photographer at mahilig mag-capture ng interesting at magagandang view, ang best friend ni Amelie. Sobrang nagagandaan daw to sa kapatid niya kaya't palagi nitong kinukunan ng litrato si Amelie. Kaya nga hindi nagulat si Ana nang kunan siya nilalang ng post-up shot. Kau talaga, baka ma-virus na yung camera mo, palagi mo akong kinukuhanan. Saway niya rito kapag kuwan. Kung di ko lang alam may boyfriend ka, iisipin ko natutomboy ka na sa akin. Really? Natatawa at pabarang hinila nilalang ang buhok niyang nakalugay. Kakaiba lang talagang beauty mo, kaya favorite kitang picturean. Plus, you're my best friend. For me, saka sa pinaka-interesting at pinaka-magandang view para sa akin. Malawak ang pagkakangiti ni Ana dahil natutuwa siya sa mga sinasabi ni Lalang para sa kapatid niya. Ramdam niyang sincerity nito. Mrs. Grayson was right. Best friend nga talaga ito ni Amelie. Paano mo naman nasabing kakaibang beauty ko? Tinitigan siya nito sandali sa buong mukha na parang may hinahanap. Kinabahan si Ana. Paano kung sa sobrang closest noon ni na Amelie at Lalang ay kabisado na pala nito ultimo gatuldok na nunal ni Amelie sa gilid ng ilong, tanda pa nito. Isa yon sa pinagkaiba nila physically, pero di halata kapag di tinitigang mabuti. Basta, very unique talaga for me ang beauty mo. Lalo na ngayon galing ka sa mahabang bakasyon, parang lalo kang gumanda at naging blooming. Medyo tumaba rin ng konti ang pisngi mo. Bakit nga ba? Lihim na naparanok si Ana dahil mukhang nagsususpecha rin agad si Lalang tulad ng mga babaeng nakasabay niya kanina. Gayunman sinikap pa rin ang dalaga na huwag ipahalata ang kaba. Mabuti at si Lalang na rin mismong sumagot sa tanong nito. Well, syempre may boyfriend kang sobrang gwapo na, super mabait, maalaga at mapagmahal pa. Kinikilig nitong wika at saka bumulong kay Ana. Kamusta pala ang pagtatanan ninyong dalawa? Effective naman ba? I guess so dahil nakabalik na nga kayo, di ba? Umawang ang bibig ng dalaga. Ano ba tong pinagsasabi ni Lalang? Kung totoong pagkakaintindi niya kay Jason daw nakipagtanan ng kakambal niya at effective saan? Di ba nito alam na sa ibang lalaking sumama ang kakambal niya? Ngunit totoo rin na best friend ni Amelie si Lalang. Bakit hindi nila sinabi ang totoo dito? Di ba niya pinagkakatiwala ng sekreto ang matalik na kaibigan?
Gayunmay nagkaroon ng pag-asa si Ana na mahahanap ang kinaroroonan ngayon ng twin sister niya sa pamamagitan ni Lalang. Let's go! Kapag kuwayakag sa kanya ng babae at saka mabrisyete sa kanya. Super close at malambing nga ito sa kapatid niya. Bago pa masira ang araw natin dahil sa feeling beauty queen ng mga babaeng yon. Bago siya nito, hinila palayo, bahagya nitong nilingon at inginoso ang tatlong babaeng sumusunod sa kanya. Nanalo lang sa mga beauty pageant dito sa St. Madison. Kala mo Miss Yun akong umasta? Wala naman silang panama sa beauty mo kaya nga galit at insecure sila sa'yo dahil ikaw naging girlfriend ng isang Jason Mondragon, diba? Yeah, right. Tumango-tungo siya at panay lang ang sang-ayon sa bawat sasabihin ni Lalang. Di pa siya nakapagkomento ng maayos dahil pinag-aaralan pa niyang mabuti ang kanyang mga narinig at nalalaman mula dito. We both know naman, ultimate crush talaga ni Shania ang boyfriend mo. Buti yung dalawa, medyo kinikilig pa sa inyong dalawa, dagdag ni Lalang. Ngayon alam na ni Ana kung bakit gano'n na lamang siya kung pagsalitaan ng babaeng yun kanina na nasisiguro niyang sa Shania. Ang dami kasi nagkakakrush sa boyfriend mo. Halos lahat yata dito ng babae sa campus. Actually, pati na rin mga ka-triplets niya, lalong-lalo na yung Lorenzo, my love's baby ko. Tsaka, tumirik ang mga mata ni Lalang na para bang nangangarap. So, crush naman ito si Lorenzo. Ngiti-ngiti lang siya kunwari. Patay na patay ka talaga sa future brother-in-law kong yun, no? Sa wakas, komento ni Ana base sa nakita niya sa reaksyon ni Lalang. Why not? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na hindi hamak mas gwapo at hot pa siya kaysa Papa Jason mo. Kung di nga lang magsaselos ang puso ko, iisipin ko, crush ka ng Lorenzo, my baby loves ko eh. Paray kaya ang tingin na sa'yo kapag di ka nakatingin. I told you that before, right? Pero buti na lang, tinawanan mo lang ako dahil naniwala ka na hindi totoong hula ko. Walang prenong sabi ni Lalang. Natural na paisip na naman si Ana. Tumutugma kasi ang sinasabi nito sa mga narinig din niya noon na sinabi ni Trisha tungkol sa lihim na pagtingin ni Lorenzo kay Amelie. At bakit ganun? Parang may tumusok na naman sa ilang bahagi ng puso niya sa kaalamang yon. Dahil hindi naman talaga totoo na may gusto sa akin ni Lorenzo na yon. Kunway tinawanan lang niya si Lalang. At wag na wag mo yun ipaparinig kay Jason kung ayaw mong magalit siya sa'yo. Okay lang yun. Di naman silosong boyfriend mong yun pagdating sa mga kaibigan at kapamilya niya. Ganon siya katiwala sa mga ito. Lalo lang kinain ng kuryosidad si Ana dahil hindi ganon ang mga naobserbahan niya sa fiancé. Naalala na naman tuloy niya nung iginapos ito ng duct tape sina Axel, Michael, Chef Aa at Nathaniel. Bakit nga pala ngayon ka lang pumasok? At ba't di kita makontak sa buong bakasyon natin? Maya may magkasunod na tanong sa kanya ni Lalang habang naglalakad sila papunta sa locker area. Siguro may ginawa kayong milagro na Jason o nagtanan kayo, no? Ano? Magiging ninang na ba ako soon? Otomatikong pinamulahan ng mukha si Ana kahit para naman talaga kay Amelie ang panunokso. Para naman kasing hindi. Sa kanilang dalawa ni Jason ang may milagrong nangyari at hindi sa kakambal niya. Gayunman hindi pa rin maalis-alis sa isip ng dalaga kung ba't mali ang impormasyong nalalaman nito. Di ba alam ni Lalang na kaibigan ni Amelie ang kasama nitong magtanan ayon kay Mrs. Grayson? You're blushing, Lotta. So it means yes. Nanunoksong siniko siya nito. Kung nandito lang si Rico, sigurado selos na naman yun. Alam mo naman, patay na patay sa yung best friend natin yun eh. Medyo tumaas ang kilay ni Ana. Posibleng ang Rico na tinutukoy nito ang sinamahan ni Amelie. Nasaan na nga palang taong yon? Bakit di ko nakikita? Tanong niya na may ideyang pumasok sa isipan niya. Kailangan niyang malaman kung nasa na ngayon ang lalaking yon dahil sigurado naroon doon ang twin sister niya. What's wrong with you? Nagka-amnesia ka ba? Pinandilatan siya ng mga mata ni Lalang. Nagpaalam kaya siya sa'yo na uuwi ng Iloilo at doon tatapusin ang pag-aaral? Ikaw pa nga nagsabi sa akin, di ba? Ay, oo nga pala. Kunwari napapikit at napatutop sa kanyang noo si Ana. But the truth is, may kumislap na pag-asa sa isip niya. Iloilo. Tinaandan niyang mabuti ang lugar na yon. Dahil yon ang sasabihin niya kay Mrs. Grayson mamaya pagdating niya sa bahay. Ang bagong cellphone kasi ang dinala niya dahil gusto ni Jason na yon ang gagamitin niya. Ilang sandali pa'y parami ang mga nakakasilubong nila sa locker area. Saglit siyang nalula sa lawak ng hallway na nangingintab sa sobrang karinisan ng sahig. Isang pulunpon ng mga kalalakihan na nakaagaw sa atensyon ni Ana bago sila nakarating sa locker ni Amelie. Isa sa mga lalaking iyon ang titig na titig sa kanya.
Gwapo ito. Maputi. Matangkad na parang basketballista. Base sa suot na relo at sapatos, pawang mamahalin. Sigurado may kaya rin to sa buhay. Hay nako, natulala na naman sa'yo si Andrew. Be ready, girl. Siniko siya nilalang na napansin din pala ang matiim na titig sa kanya ng lalaking Andrew pala ang pangalan. Tumigil to sa locker katabi ng kay Amelie. For sure, kukulitin ka na naman yan. Alam naman niyang ikakasal ka na kay Jason eh. As if naman may aasahan siya sa akin, no? Mabilis niyang sabit, saka nirapan si Andrew nang mahuli niya tong titig na titig pa rin sa kanya. Kahit di niya gustong asta ng lalaki na para bang binomba ng hangin ng katawan dahil sa nag-uumapaw ng kayabangan, hindi pa rin gusto na mapahamak to kapag nalaman ni Jason ang ginagawa nitong pagpapapansin sa kanya o kay Amelie. As if din na kaya mong iwasan. Hindi mo nga siya gusto pero di naman masaway dahil nga takot ka sa kanya. Bakit kasi ayaw mo pang sabihin kay Jason na ginugulo ka ng lalaking yan? Para maturuan ng leksyon. Napailing na lang si Ana. Talaga ngang magkaiba sila ng kanyang kakambal pagdating sa bagay na yon. Siya palaban, pero si Amelie mahinang loob. Well, ibahin niya ako this time, dahil malalaman niya. Matapang napahayag ng dalaga na halatang kinagulat ni Lalang. Anong gagawin mo? Di na nadutungan ni Lalang ang sinasabi nito dahil lumapit na nga sa kanila si Andrew. Kasamang 4 pa nitong alipores. Ang lawak agad ng ngisi nito nang tumigil sa harapan niya. Hi Amelie, bakit ngayon ka lang pumasok? You know, I miss you. Kinindatan pa talaga siya nito. Pero kabaliktaran ng kilig na nararamdaman ni Ana kapag sina Jason at Lorenzo ang kumikindat sa kanya. Para siyang naduwag sa ginawang niya ni Andrew. Para siyang nangilabot dahil sa pandidiri. Really? Na-miss mo ko? Sinadya niyang lambingan ng boses nang ituro niya ang daliri ng mukha nito para ilapit sa kanya. Then, come closer. Lalong lumawak ang ngisi ni Andrew. Wala tong kaalam-alam sa ideyang naglalaro sa isip niya ng mga sandaling iyon. Sabi na nga ba, tama ako eh. Gusto mo rin ako, Amelie. Anito at akmang hahalikan siya pero mas mabilis tumama ang kamao ni Ana sa mukha nito matapos niyang suntukin. Sa sobrang lakas noon, agad niyang nakita ang pag-agos ng dugo mula sa ilong ng mayabang na lalaki. Sa sunod na kulitin mo pa ako, hindi lang ilong mong susuntukin ko at paduduguin ko, pati yung leeg mo babasagin ko. Matapang niyang wika kaya't natawa si Lalang, pati na rin ang mga alipores ni Andrew. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa ng babaeng yan sa anak ko. Galit na bulyaw ng ina ni Andrew kay Ana na magharap sila sa guidance office matapos itong suntukin sa mukha kanina. Di naman niya akalain ang hambog palang tulad nito, mama's boy naman pala. Agad itong pinatawag ang magulang para magsumbong at napag-alaman ni Ana na hindi lang pala basta may kayang pamilyang pinanggalingan ni Andrew. Isang multi-millionaire ang ama nito at kilala sa business world. Pag-aari ng mga tong isa sa mga leading brands ng relo, bag at sapatos sa bansa. Pero mukhang mabait naman ang ama ni Andrew dahil pinagalitan nitong anak matapos ipaliwanag ang buong pangyayari. Sila lang ang witness niya samantalang gumawa naman ng kasinungalingan ang mga alipores ni Andrew na siya raw ang nagsimula ng gulo. Sadyang ang mga pobreng ina lang talaga nito ang kanina pa talak ng talak kay Ana. Gayunman di siya nagpakita ng takot kahit gaano pa kayaman ang kaharap niya ngayon dahil alam ng dalagang siya ang nasa tama. Nasaan ang mga magulang mo, ha? Patuloy na pagtatalak ng ina ni Andrew. Hindi to nakikinig kahit anong saway ng asawa. Samantalang tahimik lang ang guidance counselor. Mukhang takot din sa ginang dahil nabalitaan ni Ana, major sponsor din para na eskwelahang yon ng pamilya ni Andrew. Well, bakit nga naman ipagpapalit ng parent mo ang struggling company ninyo sa ampon lang nila? Di na tinawagan ni Ana si Mrs. Grayson kahit sanabihan siya ng guidance counselor. Siguradong magagalit na naman to sa kanya dahil sa akalang kapal pa ka na naman niya. Kahit kay Jason di na rin pinaalam ng dalaga. Nahihiya siya sa nobyo na sa unang pasok pa lang nasangkot na agad siya sa gulo. Kaya kay Manang Flora na lang nakiusap si Ana dahil hindi siya papasukin bukas hanggat wala siyang maihaharap na guardian. Laking pasalamat niyan, pumayag naman ang mayordoma. Baka nga papunta na ito. Binili na lang din ni Ana na wag nitong mabanggit kay Jason. Kaya ka siguro pinamigay ng mga totoong magulang mo dahil salbahe kang anak. Criselda, that's enough. Maotoridad na saway muli ng asawa nito. Halatang napapahiya na to sa inasta ng asawa. Pati na rin sa inaakto ni Andrew na ani may baby, nakayakap sa ina habang tinatakpan ng panyong ilong.
Di na sana papatulan ni Ana ang mga naunang sinabi ng ina ni Andrew, pero hindi niya matatanggap ang huling sinabi nito. Mawalang galang na ho, pero kung may salbahe man dito, yun ho yung anak ninyo. Alam niyang may boyfriend na ako pero binabastos niya ako. Pinagtanggol ko lang ho ang sarili ko. Tiimbagang pero magalang pa rin sagot niya. Bastos po yung anak ninyo kaya't deserve niyang masuntok. Pathetic. Shit! Hindi bastos ang anak ko? Lalo tong nagalit ng tumayo at kulang na lang sa bunutan siya. Tinabig ang asawang gusto siyang umatin. Gayunman dihim na ring nakahanda ang mga kamay ni Ana. Ano mang mangyari, hindi siya papayag na saktan ng ginang na to dahil wala siyang kasalanan. Pero bago pa mahablot nitong kanyang buhok, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kalmadong si Jason pero madilim ang anyo. Nakasuksok sa dalawang bulsa ng pantalon ang magkabilang kamay. Mr. Jason Mondragon, bulalas ng ama ni Andrew. Gulat na gulat tong napatayo na makita ang fiancé niya. Ganon din ang asawa nitong si Criselda na agad lumayo kay Ana at bumalik sa upuan. Sumiksik ito sa gilid ng sofa at saka biglang tinulak ang anak na si Andrew para ilayo. Tila ngayon lang nito naalalang boyfriend nga pala niyang isang bilyonaryo at tihamak na mas mataas sa mga tong estado sa buhay. Halos pigilan ni Ana ang kanyang hininga habang pinanonood si Jason papalapit sa kanya. Nagtataka siya ba't itong dumating at hindi si Manang Flora. Hindi kaya nakatiis ang mayordoma at sinabi nito sa amo ang totoo? Kagat ang labi, napayoko siya na magtamang mata nila ng binata. Kahit wala naman talaga siyang kasalanan, nahihiya siya sa gulong kinasasangkutan. Nahihiya siya sa nakaladkad niya sa gulo ang malinis itong reputasyon. What a pleasant surprise, Mr. Mondragon. Wika ulit ng ama ni Andrew nang salubungin ito si Jason. It's my honor to see you here. Naiwan sa ere ang kamay ng milyonaryo sa akmang pakikipagkamay sana dahil tiningnan lang yun ang fiancé niya. Sa halip naramdaman ni Ana, tumayo si Jason sa likuran niya. Pinatong ang dalawang kamay nito sa magkabilang balikat niya na parang pinaparamdam na hindi siya nag-iisa sa kwartong yon. Tumingala siya rito na maramdaman ang pagpisil nito sa balikat niya. Are you okay? Nag-aalala lang tanong nito sa kanya. Unti-unting naglaho ang galit na nadarama ni Ana kanina para sa ina ni Andrew. Napalitan iyon ng kilig dahil sa presensya ni Jason. Yes, I'm just fine. Bakit ka nandito? Nasaan si Manang Flora? Biglang sumakit ang ulo niya. Nag-alala siya na baka mapano ka kaya't sinabi niya sa akin ang totoo. Muling nakagat ni Ana ang kanyang labi dahil nakitaan niya ng paninermon ang mga mata nito dahil sa hindi niya pagsasabi ng totoo. Mabuti na lang pala't ako ang pumunta dahil mukhang tirilan nito na masama ang ina ni Andrew. Ganon din ang guidance counselor na parang basang sisiw at di makaimik sa pagkagulat ng biglaang pagdating ni Jason. Di ka naman kayang ipagtanggol ng school na to. Makahulog ang sabi ng binata sa guidance counselor, saka lang to parang natauhan. I'm sorry, Mr. Mondragon. Sa wakas, sabi nito na makabawi na sa pagkabigla. Pero hinihintay pa ho naming dumating ang parents or guardian ni Miss Grayson before kami mag-proceed. So can we start now? I'm her guardian for the time being. Nasa business trip ang parents niya kahit sa akin muna siya ibinilid. Puno ng otoridad na sabi ni Jason, saka sinulipan si Ana. Ano mang kinasasangkutan niya, akong haharap. Nasa kalagitnaan ako na importanteng meeting na malaman kong nangyari. Napanganga si Ana. Lalo siyang nahiya sa narinig. Nasa importanteng meeting pala ito pero iniwan ito yon para puntahan siya. I'm sorry for the inconvenience, Mr. Mondragon. Mahinang sagot muli ng babaeng guidance counselor. Samantalang ang ina ni Andrew tila nalulon ang sariling dila at di nakapagsalita pa. Maliit na bagay lang naman ang problema ni na Miss Grayson at Mr. Rojas, hindi lang nagkaintindihan. Gusto sanang sumabat ni Ana pero nirespeto niya sa Jason as her guardian kuno. Hinayaan na lang niya na ito makipag-usap sa mga yon. Miss, sinulya pa nito sandali ang pangalang nakapatong sa ibabaw ng mesa ng guidance counselor. Miss Valdez, base ho sa mga narinig ko, hindi simpleng problema lang ang nangyari. May hawak akong evidence na si Mr. Rojas ang unang nambastos sa girlfriend ko. Pagkasabi noon, nilabas nito ang cellphone mula sa bulsa ng pantalon. Nalaki ang mata ni Ana na makita ang video sa pagitan ng enkwentro nila ni Andrew kanina. Sa pagkakatanda niya, sila lang ang may hawak ng cellphone habang nangyayari iyon. Nagtatanong na lingon niya ang best friend ni Amelie pero nag-peace sign lang ito. So kung sila lang ang nag-send ng video kay Jason, malamang ito rin ang nagsabing kailangan niya ng guardian sa mga oras na yon. At pati pala pang-aaway sa kanya ng ina ni Andrew na videohan din nila lang.
And to you, Mrs. Rojas, narinig kong lahat ng masasamang salita na sinabi ninyo sa girlfriend ko. Maotoridad din na baling ng binata sa ina ni Andrew. Expect my lawyer para sampahan kayo ng kasong oral defamation or slander. And you? Nalisik ang mata nito nang duruin si Andrew. Hindi ka rin makakaligtas sa kasong sexual harassment dahil sa ginawa mo sa fiancé ko. Pati ang guidance counselor hindi rin nakaligtas sa galit ng kanyang nobyo. Sisiguraduhin daw na Jason na makakarating sa presidente ng eskwelahang yon ang pangyayari. Di raw karapat-dapat sa ganong posisyon ng tulad ni Miss Valdez na may kinikilingan. Lahat ng tao sa silid na iyon napanganga dahil sa deklarasyon na yun ni Jason kasama si Ana. Di niya akalaing ganon nga talaga to ka-protective ng nobyo. Sinubukan kausapin ng ama ni Andrew Jason na wag nang ituloy ang kaso laban sa asawa at anak. Pag-uusapan na lang daw nila ng maayos, ngunit di pumayag ang binata. Hanggang paglabas nila ng silid na iyon na natiling matigas sa Jason. Huminga na malalim si Ana nang makapasok sila ni Jason sa sasakyan nito. Nakaparada yun sa parking lot na nasa loob ng campus. Doon siya nito dinala para mag-usap. Speak up! Napapetlag si Ana dahil sa seryosong boses ng nobyo. Di pa rin may pinta ang mukha nito hanggang ngayon. Tila pati sa kanya galit na rin to. Bigla tuloy siyang kinabahan dahil aminado naman siya na may mali din siya. Hindi mo ba ipapaliwanag sa akin kung ba't si Manang Flora ang tinawagan mo, imbes na ako? Malamig nitong tanong sa kanya. Mas may tiwala ka ba sa mayordoma kaysa sa akin? Bakas ang hinanakit sa mata ni Jason nang tumingin ito sa kanya. Umangat ang gilid ng labi ni Ana. I'm sorry. Napayuko siya dahil hindi niya kayang tumingin diretso sa mga mata nito. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Nahiya lang talaga ako dahil alam ko na aabot sa ganito. Madami ang magandang reputasyon mo sa ginawa ko. Nahiya ako na unang pasok ko pa lang pero gulo na agad yung ibabalita ko sa'yo. Shit, I'm your boyfriend. Sa bahay ka nakatira o hindi, ibinilin ka man sa akin ng parents mo o hindi, responsibilidad kita. Lalo sa ginawa sa'yo ng gagong Andrew na yon. Muling napaigdad si Ana dahil sa malakas sa sigaw ni Jason. Nakita niya gaano kahigpit ang pagkuyom nito ng kamay dahil sa galit. Kung pumapatol talaga ako sa mas bata sa akin at lampa pa, sigurado na bugbog ko ng tarantadong yon. Pasalamat siya at hindi ako pumapatol sa hindi ko ka-level. Na isang suntok ko lang siguradong mawawalan agad ng malay. Sinupil ni Ana ang pagtawa dahil sa sinabi ni Jason. Totoo naman talaga na ang tipo ni Andrew ang hindi nito kailangang patulan ng pisikal. Dahil kahit matangkad halata namang lampa, iyakin pa nga. Sa suntok pa nga lang niya dumudugo na agad ang ilong. Much more kapag si Jason ang bumugbog dito. Wala nakakatawa sa nangyari. Hindi pa ako tapos sa paniningil sa kanila dahil sa ginawa nilang yun sa'yo. Sinamaan siya nito ng tingin na mahuli ang akmang pagtawa niya. Lalo ng Criselda Rojas na yon. Wala akong pake sa mga kasong ibinabato sa kanya ng iba dahil sa pagiging matapobre at warfik niya. Pero ibang usapan na ikaw ang girlfriend ko ang pinagsasalitaan niya na hindi maganda. Hindi ka man mapigilan ni Anang kiligin sa mga narinig, pero pinigilan niya dahil baka lalong mainis si Jason at akalaing hindi nito sineseryoso ang nangyari. Kailangan ba talaga sampan sila ng kaso, lalo na si Andrew, para ng pag-aaral niya kapag nakulong siya? Tanong niya rito na sa bandang huli pinagsisihan din niya na makita niya ang pagdilim ng mukha ni Jason. Do you like that asshole? Bakit tinatanggol mo siya? Tanong nito na biglang nawala ng emosyon ng boses. Gusto agad? Di ba pwedeng worried lang ako sa'yo? Ayoko lang magkaroon ka ng kaaway dahil sa akin. Mahina pero may diing sagot niya. I know how much you love me and you're always there to protect me. Hindi ba pwedeng ako naman ang mag-alala para sa'yo? I know you're rich but what if iba pala ako mag-isip ang Criselda Rojas na yon at gantihan ka niya sa maruming paraan? Sa tingin mo, sigurado ka ba sa impormasyong yan, Ana? Tanong ulit ni Mrs. Grayson ng manigurong boses matapos sabihin niya na baka posibleng nasa Iloilo si Amelie. Ayon sa nalaman niya kay Lalang. Yun ho ang sabi sa akin ni Lalang. Pero hindi niya sinabi na sa pagkakaalam ng best friend ni Amelie, sa Jason ang kasama nitong nagdanan at hindi ang isang kaibigan. Dahil kahit siya may naguguluhan. Paano yun nangyari kung kasama lang niya ngayon ang fiancé ng kakambal niya? Okay, ngayon din magpapadala ako ng mga tao sa Iloilo para hanapin ang kapatid mo. Bibigyan kita ng update oras na may resulta ng paghahanap namin sa kanya. Salamat po. Pinuto na lang bigla ni Mrs. Grayson ang tawag, kaya napabuntong hininga na lang si Ana.
Di na rin siya makapaghintay sa anumang resulta sa paghanap ng mga to sa kapatid niya. Nag-aalala na rin siya dito. Bukod sa gusto na rin niyang malaman ang buong katotohanan sa pagtatana nito, kung sino ba talaga ang lalaking sinamahan ni Amelie. Pagkababa niya ng cellphone, lumabas na ng kanyang silid si Anna. Bumaba siya para alamin kung nakabalik na ba si Jason. Pagdating kasi nila galing eskwelahan, nagpaalam agad to sa kanya na may importanteng pupuntahan daw, pero hindi sinasabi kung saan. Ayaw naman niyang masyadong feeling at pakialaman lahat ng kirikilos ng binata, kaya hindi na rin siya nagtanong pa. Hindi pa ako bumabalik si Sir Jason simula kaninang umalis siya, Ma'am Amelie. Si Manang Flora ang naabutan ni Anna sa kusina, kaya ito ang napagtanungan niya. Ganun ho ba? Kurot ang noo, sinulyapan niya ang walcock. Mag-aalas 7 na ng gabi. Halos 3 oras na rin ang umalis ang binata. Kahit text or tawag, wala itong paramdam. Kinakabahan tuloy siya. May ideya po ba kayo kung saan siya pumunta, Manang Flora? Umiling lang ang mayordoma. Pasensya na ho, pero hindi ko rin alam. Madalas ho kasi sa opisina lang pupunta si Sir Jason kapag umaalis ng bahay. O kaya pag lumalabas po sila magkakapatid o magkakaibigan. Minsan naman po pag may date kayo, para kapag ganitong nandito lang naman kayo sa bahay, bihirang umalis si Sir Jason. Kasi ho gusto niya palagi kayo makasama. Sa kabila ng pag-aalala ng dalaga, napangiti siya sa uling sinabi ni Manang Flora, kahit di naman talaga yun para sa kanya. Sige ho, salamat. Tatawagan ko na lang ho siguro siya. Mabuti pa nga ho, Ma'am Amelie, para di na kayo mag-alala pa, kahit ako rin nag-aalala sa kanya eh. Nginitian niya ang matanda. Mauna na ho kayong kumain, Manang ha? Gabi na rin kasi. Hintayin ko lang si Jason para may kasabay siyang kumain. Nakangiting tumango ang mayordoma bago umalis ang dalaga. Bumalik siya sa silid para doon tawagan si Jason. Para lang madismaya dahil ilang beses niya na tong sinubukan tawagan pero palaging unreachable ang number. Saan ka ba pumunta, Jason? Samantala, sa bahay ng pamilya Rojas, kanina pa nagwawala sa galit si Griselda. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala na napahiya siya nang dahil sa isang Amelie Grayson. Hindi ako papayag na hindi makagante sa babaeng yon, Ishmael. Nang gagaliitin itong sigaw habang kausap ang asawa sa loob ng silid ng mga to. Pati rin ang ginawa niyang pagsuntok sa anak natin. No one dares to touch my son. Kumalma ka nga, Griselda. Isang suntok yun mula sa isang babae. Kalmado lang nasagot ni Ishmael. Nakaupo ito sa swivel chair habang pinapaikot-ikot sa kamay ang ballpen. Gayon may halatang may malalim tong iniisip. Hindi ikamamatay ng anak mo ang pagdugo ng ilong niya. Pero pinahiya pa rin niyang anak natin, ang pamilya natin. Hahayaan mo lang ba yun, Ishmael? And don't tell me susunod ka sa gusto nilang mangyari na mag-public apology sa St. Madison ng anak natin. At pati ako? Lalo tong namula sa galit. You know me, kailanman hindi ako nagpapatalo. Lalo na sa mga taong di hamak na mas mababa ang level kumpara sa akin. Walang bakas ng galit na hinarap siya ni Ismael. Napakakalmado nitong tao kahit walang nakakaalam sa totoo nitong pagkatao. Gawin niyo lang bukas ang gusto nila. Just say sorry to Amelie para wala nang gulo pa. Huwag mong kalimutang nasa eksena isang Jason Mondragon. He is a person not to be messed with. Lalo-lalo ng pamilya niya at mga kaibigan. Hindi lang dahil sa yaman at impluensyang taglay nila. Makahulugan itong wika. I don't care, Ishmael. Basta gawan mo ng paraan na makaganti ako sa Amelie na yon. Lalong hindi ako pupunta ng St. Madison para mag-sorry lang sa impactang yon, kahit si Andrew. Then what? Saka lang unti-unting nagkaroon ng diin ang boses ni Ishmael. Lalo mo lang gagalitin ang Jason na yon, Griselda. Mag-isip ka nga. Then so be it. Lalabanan natin siya. Basta gaganti ako sa impacta na yon. Sa wakas, saka lang siya tinignan na masama ng asawa. Not all battles are worth fighting, Griselda. Sometimes it's wiser to step back, observe and take our conflicts wisely. Matalim ang matang nakipagtitigan din kay Ishmael si Griselda. Palibhasa, hindi ka ina at wala kang pakialam sa anak natin, kaya madali mo lang sabihin yan. Basta with or without your consent, gaganti ako sa Amelie na yon. Kasi hodang sumandal pa siya sa Jason Mondragon na yon. I have my own man, remember? Mahigpit na naikuyom na matandang Rojas ang kamao nito habang unti-unting lumalapit sa asawa. Gusto mo ba talagang mabunyag ang sekreto ng pamilyang to, Griselda? Di lang basta mayayaman at maimpluwensya ang mga taong nakapaligid sa Jason Mondragon na yon. Matatalino ang mga yon at well-skilled. Wala pang kumalaban sa kanila ang nanalo. Lahat bumagsak. Kung hindi sa sementeryo, sa kulungan naman.
Lahat-lahat. Di napigilan ni Ishmael hablutin na malakas ang braso ng asawa. Kaya kung desidido ka sa plano mong yan, ngayon pa lang mamili ka na. Kulungan o sementeryo, dalalin man doon hindi kita susundan. Kalabanin mong mag-isa ang Jason Mondragon na yun kung gusto mo. Kahit ang organisasyon sisiguraduhin kung hindi ka susuportahan. Hindi ko papayagang malagay sa alanganin ng lahat dahil lang sa simpleng pagsuntok ng isang babae sa anak mo. Namumutlang naparanok si Criselda. Kahit kailan isa kang duwag, Ishmael. Kaya hindi ko maintindihan kung ba't siya ipinamana ni Papa ang organisasyon kaysa sa akin na anak niya. Tumawa na nakakaloko ang matandang Rojas. Dahil hindi lang katapangan ang kailangan maging taglay ng isang pinuno, Criselda. Mas importante ito. Madiing turo sa kanang bahagi ng ulo na kinaroroonan ng utak nito. Nang gagalaite, hiniklas ni Criselda ang braso ng hawak ng asawa. Saka galit na galit lumabas ng silid. Saan ka nga pala galing kagabi? Bakit late ka na nakauwi? Di napigilang tanong ni Ana kay Jason habang kumakain sila ng breakfast. Nakatulog kasi siya sa paghihintay dito. Di na nga siya kakain ng hapunan, bagay na hindi niya sinabi sa nobyo dahil siguradong makokonsensya to. Ngumiti lang sa kanya si Jason. Bakit? Namiss mo ako, no? Nag-alala lang kasi ako sa'yo. I tried to call you several times pero hindi nagre-ring ang cellphone mo. Saka binawi ang ngiti at malambot ang anyo, hinawakan ang kamay ni Ana. I'm sorry, pinuntahan ko kasi si Kuya Nathan. May hingin sana akong pabor, pero biglang dumating ang pinsan naming si Reese Ballinger from Canada. Napalaban ako sa inuman. Hindi ko alam na lobat palang cellphone ko. Nakatulog ako sa kalasingan bago pa kita matawagan. Tumango lang si Ana dahil di siya tuloy na fiancé nito pero maging demanding. Pero kahit ang totoo, parang di siya kumbinsido sa paliwanag ni Jason. Hinintay mo ba ako? Don't tell me hindi ka kumain ng dinner. Rumihistrong pag-aalala sa gwapong mukha nito. Mabutit sinabihan na ni Amelie ang kasambahay na huwag ipaalam sa binata na di siya nakakain ng kaapunan dahil sa paghihintay dito. Umiling siya. I mean, kumain naman ako pero hinintay talaga kitang dumating kasi nga worried ako sa'yo. I'm sorry, promise, hindi na mauulit. Mula sa kanyang likuran, mahigpit siya nitong niyakap. Basta mangako ka rin sa akin na simula ngayon, hindi ka napapayag na sasaktan o iinsultuhin ng kahit sino. You don't deserve being hurt by anyone, my baby cakes. Masuyang wika nito habang dinampi-dampian ng halik ang kanyang bumbunan. Kapag hindi ko kayang lumaban, no worries. Dahil andito ako palagi para sa'yo. Ako ang lalaban para sa'yo. Tila nalunod sandali ang puso ni Ana sa tinuran ng binata. Huminga siya na malalim at tumingala dito. I promise. Pero mangako rin sa akin na kung di man mangyayari mamaya ang public apology na dinidemand kina Andrew at Criselda, hayaan mo na lang. Basta wag nilang uulitin ang ginawa nila at hindi rin naman yun papayagan. Ayoko lang sana ng gulo pa, Jason. Lalo to na ako nag-aaral. May pagtutol na subungaw sa mga mata nito. Kung ganoon, ililipat kita ng school. Basta hindi ako papayag na hindi sila magsusorry sa'yo. Lihim siyang napangiti dahil kung mag-desisyon to, dala ang mga adopted parents ni Amelie. Daig pa. Wag na. Ilang buwan na lang gagraduate na ako at sure ako hindi na ulitin ni Andrew yon. Takot lang niya sa'yo. Hindi na talaga. Dahil nilinaw ko sa kanya na pag ginawa pa ulit niya yun, I will kill him. Jason? Napamulagat ang dalaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo namang masama ang pumatay. Isang marahas na hininga lang ang pinakawalan nito bago tumingin sa kanya. I know. Pero walang masama sa akin pagdating sa mga mahal ko sa buhay. Kung kailangan pumatay para protektahan kayo, gagawin ko. Puro ng kaseryosohan na saad nito. Sinapol lang nito ang kanyang mukha para patahimikin na siya. Basta bukas magsusorry ang mag-inang yon. Pati rin ang guidance counselor na yon bago siya bumaba sa pwesto niya or else malalaman nila kung sinong binabangga nila. Di na nakakibo pa si Ana dahil unti-unti nang lumiwanag ang mukha ng nobyo nang ngitian siya nito. For now, kumain muna tayo na maayos. Niluto ko lahat ng to para sa'yo. Hinagkan muna siya nito sa noo bago to bumalik ng sariling upuan. Pambawi ko dahil pinaghintay kita kagabi. Sa wakas, napangiti na rin siya ulit. Pinanindigan mo talaga ang promise mo sa akin na ipagluluto mo ako ng almusal pag may pasok? Napailing na lamang siya nang ngitian lang siya ulit nito. Maya-maya lumapit sa table nila si Manang Flora nang tawagin doon na Jason. Pakisabi nga po pala kay Trisha na mamalayin ka siya mamaya. Kayo na ho ang bahalang magbigay ng mga listahan na kailangan niyang bilhin. Basta ho wag niyong kalilimutan ang mga paborito ni Lorenzo.
Bigla ang paglakas ng tahip ng dibdib ni Ana nang marinig ang pangalan ng kapatid nito. Darating ba si Lorenzo? Kurot ang noo tanong niya rito. Expected niya kasi next week pa ang dating niya.